Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So last time mga kababayan ko, nag-viral yung dahil kay Maharlika nag-viral yung kay Congressman Ralph Tulfo, anak ni Sir Raffy Tulfo, ni Senador Raffy Tulfo, tungkol dun sa magarbong celebration sa Las Vegas. Yung umabot yung bill ng 6 million pesos yata kung converted sa Philippine money. Kasi parang $42,000 yata, then $72,000 yung no. So, ang assumption ko kasi doon, kung ganun kalaking gastos niya, hindi naman malayong mangyari yun. Kasi nga, unang-una, yung tatay niya, si Senator Raffy Tulfo, malaki naman kasi YouTube channel nun. Tiningnan naman natin sa Social Blade yung income ng channel nila. Pwedeng pumalo kasi. Ulitin natin ha. Kasi ito yung ko nung una yung explanation ko nung una Social Blade tayo. Yung statistics ng channel ni Raffy Tulfo in Action. So ito yon. Pwedeng kumita kasi ng 27K to 437,000 US dollars monthly yung channel niya. Kahit pa sabihin mo 400,000 US dollars, kung i-convert mo yan sa isang sa isang buwan, 400,000 40,000 ba to? 400,000 US dollars to PHP. 400,000, no? To PHP. Pwede kasing kumita yung channel ni Raffy Tulfo ng 23 million kada buwan. Pwede. Kahit pasabihin mo ang 15 million kada buwan, mga neto yun kasi syempre bawas na ng tax to kasi ang monthly niya, yung maximum, asa na ba yung 432,000 yung maximum ng kita ng channel niya kada buwan dollars. So ito, inestimate ko na minus tax, pwede kasing 23 million. Sabi mo, bilhin mo 23 million. Magkano lang ba yung 6 million na bill? Kung importanteng okasyon naman yun, di ba? Bakit hindi? Kaya lang, ang nakikita ko pwede ibutas, yun ay kay Tulfo naman yun, hindi naman kay Ralph Tulfo. Pero anak siya pwede. Pwede naman no? Siyempre, kung may legal trouble, nandun kasi si Attorney Tongol Alam naman siguro ni Attorney Tongol kung kailan lilimitahan yon or hindi para hindi sila mayari. Kasi sila din naman na nag-video sa sarili nila nun Diba? So ito, humingi ng paumanhin daw, o pangunawa, sorry. Ito yung report ng Bilyonaryo News Channel. Humingi ng pangunawa si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo kaugnay ng kumakalat na video ng kanyang pagdiriwang noong Pasko taong 2023. Ayon kay Tulfo, ang naturang selebrasyon ay isang pribadong pagtitipon kasama ang mga kaibigan na nag-ambag-ambag sa ginastos, bagamat kanyang credit card ang ginamit. Giit ni yung sana isusundot ko, anong ambag-ambag credit card mo lang yung ginamit, di ba? Tulfo na wala umanong ginamit na pondo ng gobyerno o pera ng taong bayan sa naturang biyahe at pagdiriwang. Aminado rin siya na nauunawaan niya ang sentimiento ng publiko sa mga ganitong uri ng selebrasyon, lalo't higpit ang pagbantay ng mga Pilipino sa paggamit ng kanilang buwis. Tinukoy niya ang insidente bilang paalala upang mas maging maingat at mapanuri, partikular na ngayong papasok siya sa bagong yugto ng buhay kasama ang kanyang pamilya.
Kaisa rin umano siya ng publiko sa panawagan para sa pananagutan at laban sa korupsyon at hinikayat ang lahat na huwag ilayo ang usapin sa pagsingil sa mga tiwali. Pero kasi you have to understand, sir, na ikaw ay politiko. Kasi alam ko parang may law ba regarding dyan na wag magpakita ng karangyaan? Tingnan nga natin. I-search nga natin yon. Parang sa public servant, parang ganun. Kasi hindi mo maiwasan magkaroon ng kulay kasi ano ka politiko ka kasi, sir Mhm. Tingnan natin kung meron. Ayan ito sa article ng ABS-CBN ano. Ayon sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, required ang mga public official at ang kanilang pamilya, ito sa personal na buhay ito, na mamuhay ng simple ayon sa kanilang lawful income. Paano kung talaga naman kumikita katulad nung pinakita ko sa inyo, no? Yung channel ng tatay niya kumikita naman talaga ng ganun, malay mo sila shareholder din nung kumpanya ng tatay niya, at I'm so sure yung mga yan may mga endorsement din yan. Kaya ang hirap din minsan pag pumasok ka sa politics, mako-question talaga yan kasi ang dami mong ano dyan Anyway, ngayon ang masasabi ko lang naman dito kay Sir kay Congressman Ralph Tulfo, since alam na natin na may issue talagang ganyan, mag-iingat na tayo sa pagpo-post. Kasi syempre lahat ng tao naghahanap yan ng pagbubunto na ng sama ng loob Hindi mo rin masisisi ang tao na magalit sa'yo. Diba? Habang kami ay mahirap dito, kayo ang sarap ng buhay nyo. Syempre, unang iisipin namin, baka nanggaling na naman sa tax namin yan, diba? Kung ganon, kayo nang gumawa ng paraan para umiwas. Diba? Now, kung karapatan nyo din naman na i-post yun, dahil syempre, pera nyo din naman yun, alangan naman pigilan kayo, diba? Kaya lang, anuhin nyo yung consequence nun, yung speculations ng tao, hindi mo mapipigilan yun. Dahil karapatan din naman nilang magkaroon ng malayang pamamahayag. Kaya lang, yung kalayaan sa pamamahayag kasi may limitasyon din Siyempre, pwede mo sila i-demanda ng libel. Kaya lang, lahat ba, didemanda mo ng libel mo, ubos naman ang pera mo doon. Anyway, sa akin, wala diba? Kung madidefend naman nila yan, na kaya nilang gumastos ng ganun, wala naman tayong magagawa. O, next issue. Ito, ang ito na to, no? Yung may kanya-kanyang punto din naman sila. Kasi ito, may saksi na pinresenta si Marcoleta Itong si Orly Guteza. Diba? So, ang defense nila Marcoleta, kasi ang nagkaroon na issue dito, mali daw yung, ano bang ginawa ng attorney? Si attorney Espeha? Anong name ng attorney? Sorry basta Espera ba? Oo. Kasi hindi niya inano na ninotaryo to. Sinabi niya kasi tinatanggi niya na siya nagnotaryo dito. Pero kung tutuusin naman daw, yung pagiging fake ng notaryo, ayon sa kanila, no? Pagiging fake ng notaryo ay wala naman daw bilang yon kasi nagsalita to under oath sa Senado. Ang sabi dito, kapag ang maingay sa balita ngayon ay ang falsified notary kesa dun sa actual testimony,
maniwala kayo na may kumukumpas para ilihis ang naratibo. Pero in the first place, ba't kasi naman papanotaryo nyo din lang doon sa peke pa? Diba? Siyempre, ako naman, iniisip ko din, napaka-bobo naman ni Marcoleta kung halimbawa, magpapanotaryo siya sa peke pa. Na pwede namang, since lawyer din naman si Marcoleta, wala ba siyang kilala na kung sino dyan na pwedeng magnotaryo ng medyo matino-tino naman na hindi ganyan? Alam nyo namang haharap ng Senado at isa sa publiko yung affidavit niyan tapos peke yung pagagawa nyo? Yun din ang iniisip ko eh. Ganun ba kabobo si Marcoleta? Na yung iaharap nila, may affidavit na ninotaryo ng peke. Hindi ko naman maisip na lubusan nyo na isang katulad ni Marcoleta, abogado, gagawa ng ganun. Anyway, may point din naman kasi, no, na kung tingnan natin yung weight ng testimonya din. So ito yung video. Ano ba to? May isang senador daw eh. Ano? So, ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oh. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Sige po. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano? Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago doon. Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Pwede kasi yun eh, naranasan ko na yan nung nagpagawa ko ng affidavit of loss. Dahil nawala yung ano eh, kasi may ipapawarranty ako na ano eh, na binili ko sa SM Appliance. Nawala ko yung resibo. So, pinagawan ko ng notaryo. Ang pumirma lang talaga yung ano, yung secretary. Walang kaalam-alam yung lawyer na kasi pumunta ako doon sa notary public, wala eh, tinatakan lang nung secretary, tapos pinirmahan niya lang. 'Di ba? Okay na. Sometimes gano'n na nangyayari eh. To be honest, kaya tuloy pag tinitingnan mo iba yung pirma ng notaryo, kasi siyempre iisipin din ng hindi naman titingnan niya kung pinirmahan ba talaga ng attorney, kasi may tinatawag kasi na presumption of regularity. 'Di ba? Kapag ipinasa mo ang isang bagay hangga't wala nagpo-protest, ipagpapalagay ng tumanggap doon na totoo 'yon. Parang 'yun nangyari kay Francis Leo Marcos, 'di ba? Ang depensa nung mga kampo ni FLM na totoo siyang Marcos kasi nung nagpasa siya ng birth certificate daw sa COMELEC, kung fake daw 'yon, dapat hindi daw tinanggap ng COMELEC. May tinatawag kasi tayong presumption of regularity. Hindi naman pag pinasa mo doon, itatawagan agad ng COMELEC yung PSA at tatanong, ay, totoo ba itong ano neto? Totoo ba itong birth certificate? Hindi naman ganun on the spot gagawin yun eh. Di ba? Well, pero tingnan pa rin natin, medyo, sa akin, medyo may gravity naman talaga na fake yung notaryo. Tingnan natin kung saan pupunta yung investigasyon na ganyan. Pero, at the same time, may point din naman ito si Marcoleta eh. Kasi, nagsalita under oath yung witness. Kung magsisinungaling yun, magiging liable siya sa perjury, di ba? Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, de peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya.
Humarap siya sa committee. Oho. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. Oho. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo nga, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang Kaya lang, yung pagtatanong mo, napanood ko doon, parang may mali-mali eh. Parang kino-coach mo nga eh. Well, tingnan natin sa mga susunod. nakikinig. Oho. Parang, ang Kaya naman yung susunod na hearing? ibig lang sabihin nun, nawala na, kay Menotaryo wala. So hindi. Doon na napunta eh. Oh. So kaya yung curative effect nung nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Oho. Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Oho. Ito merong committee eh. Well, abogado, magaling siyang no? Pero, paano mo ipapaliwanag to, Sir Marcoleta? May lumulutang dito na na yun na bisto ang connection ng asawa daw ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ano ba? Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Normal na yun yung may mga ribbon cutting na mga negosyo doon. Kahit nga nung nag-ribbon cutting yung isang kung kilala nyo si Nene Ramirez Sato, dating congressman nung Occidental Mindoro,
isa sa mga branch namin nag-ribbon cutting, andun din yun eh. Parang normal siya eh. Pati yung pagkakaroon ng insurance, sometimes nangyayari yun eh. Na yung wala namang masyadong connect. Nagkataon lang yung insurance na ginamit ay sa ano nito, kumbaga may bearing ba yun? Eh, ang insurance naman, wala namang pakialam yan eh, kung mag-fail yung project o hindi, basta nandun lang sila pag kailangan sila. Parang tingin ko parang pinipilit na lang ito eh. Hindi ako maka-Marcoleta ha, pero Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa witness protection. Dito, tutol ako dito na ba't parang mas may weight ang sinasabi nitong dalawa kumpara dun sa Bryce Hernandez. 'Di ba? Doon medyo medyo okay sana sa akin kung ang argumento ni Marcoleta ay parehas ng katulad kay Bryce tsaka dito na sila. Kaya lang parang ang ginagawa ni Marcoleta parang mas gustong piliin ito kaysa kila Bryce. Na pwede naman parehas eh. Diba? Dahil siguro kabarkada niya sila Jinggoy. sila Joel Villanueva. Diba? Dito naman medyo ako dito kay Marcoleta dito na parang obvious yung kampi niya dito sa mag-asawa. Pero sa kabila ng lahat, yung tungkol sa insurance, parang wala akong nakikitang dun eh. Walang bearing eh. What if kung talagang ng insurance at parang ganito, no? Let's say halimbawa, pulis ako. May iniimbestigahan ako na isang nakabangga ng pedestrian na nag-hit and run. Now, yung nang hit and run na yon, kumuha ng lisensya sa LTO na yung head ng LTO na pinagkunan niya ng lisensya ay kapatid ko. 'Di ba? Nagkataon na kapatid ko. Doon kumuha ng lisensya. O yung driving school, yung may-ari ng driving school kung saan kumuha ng certificate, yung naka-hit and run doon sa biktima ay kapatid ko ang may-ari. Tapos ako yung mag-iimbestiga doon. Parang may connect ba yun? Oo, doon siya kumuha ng or kahit sa LTO, doon kumuha ng lisensya sa kapatid ko. Pero it doesn't mean na may conflict of interest na yun. Parang malayo na yata. Diba? Ano ba masasabi ng tao? Ayun nga no? Yan ang sinabi nito. Tapos, anong problema sa insurance? Pakialam ng insurance sa flood control. Diba? Hindi ko nakikita ng bearing. Hindi ko nakikita yung bearing kung bakit. Masyado na siyang malayo eh. Okay lang sana ganito. Isa sa mga subcontractor ng Diskaya ang may-ari asawa ni Marcoleta. Yun pwede. Pero kung sasabihin niyo yung insurance, parang malayo na siya. Hindi na siya kapuna-puna. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba nating i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel. Sorry hindi ko talaga nakukuha na ng connect. Kaya comment kayo sa baba, 'di ba? Hintayin ko ang comment nyo para malay mo mapaliwanagan nyo ako. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.